Okay, game na. Ating sisiyasatin ng isang kwento na alam nyo, sobrang luma na. Pero hetong aabangan nyo, yung mga aral dito, nako, parang problema lang natin ngayon. Sobrang relevant. Pamilyar ba sa inyo yung kasabihang more money, more problems? Well, ano nga kayang mangyayari kapag ang isang pamilya biglang sobrang yaman na? Parang ang sarap pakinggan, 'di ba? Good problem yan. Pero sa kwento natin ngayon, makikita natin na itong good problem na to naging totoong problema para sa isang tiho at sa pamangkin niya. So sino ba tong magtiyuhin na to? Unahin natin si Abram, yung tiyuhin. Grabe, sobrang yaman niya. As in, sa dami ng alagang hayop, pilak at ginto. Tapos yung pamangkin niya, si Lot, aba hindi rin papahuli. May sarili din siyang sandamakmak na kawan, alaga at mga tulda. Gets nyo? Pareho silang big time. Talagang umasenso sila ng sabay. At dito na nga nagsisimula yung twist sa kwento. Kasi, alam nyo, yung mismong tagumpay nila, yun pala ang magiging dahilan ng isang malaking krisis. Ito ang tinatawag nating problema ng kasaganaan. So isipin nyo ha, galing silang Ehipto, magkasama silang naglakbay, at habang naglalakbay, pareho silang yumaman ng todo. Ang dami nilang hayop, ang dami nilang ari-arian, tapos nag-settle down muna sila sa isang lugar sa pagitan ng Bethel at Ai. Diyan pa nga sa lugar na yan nakapagtayo na dati si Abram ng altar para sa Panginoon. So parang ang ganda ng setup, di ba? Perfect na sana. Kaso may isang problema. So ano yung problema? Dito na natin makikita kung paano yung sobra-sobrang biyaya ay umabot sa breaking point. Ang problema, sa totoo lang, ay sobrang simple. Hindi na sila kasya sa lupa. Isipin nyo, parang may dalawang dambuhalang kumpanya, parehong nasa livestock business, tapos pinagsiksikan mo sa isang opisina. Siyempre, magkakaubusan ng resources. Kulang na yung damo para sa mga hayop, kulang na yung tubig, logistical nightmare, kumbaga. Talagang sobrang laki na ng mga ari-arian nila. Nakakatuwa isipin, no? Yung pinaghirapan nilang yaman, yun mismo yung naking sanhi ng gulo. Lumaki sila ng sobra, pero yung mundo nila hindi lumaki kasabay nila. At siyempre, ano ang resulta kapag nag-aagawan na sa resources? Ayan na, nagkasagutan, nag-away yung mga tauhan ni Abram at yung mga tauhan ni Lot. Yung dating magandang samahan, napalitan ng tensyon. At ang pinakamasaklap, nanganganib ng masira yung mismong relasyon nilang magpamilya. Pero sa gitna ng gulo, dito natin makikita ang galing ni Abram. Sa halip na palakihin pa yung away, may ginawa siyang kakaiba. Nagalok siya ng kapayapaan. Dito talaga lumabas yung wisdom ni Abram, di ba? Bilang mas matanda, dapat siya yung may say. Pero anong ginawa niya? Nilapitan niya si Lot at sinabi, "Teka, wag na tayong mag-away, magkadugo tayo. Heto, tingnan mo, ang lawak ng lupain. Maghiwalay na lang tayo ng landas." Wow, isipin niyo yon. Instead na ipagpilitan niya yung karapatan niya bilang senior, ang inuna niya ay yung kapayapaan at yung relasyon nila bilang pamilya. At dahil sa alok na yon, dumating sila sa isang napakahalagang sangandaan, isang desisyon na babago sa takbo ng buhay nilang dalawa, magpakailanman. At dito, kitang-kita yung pagkakaiba nila. Si Lot tumingin sa paligid. Nakita niya yung kapatagan ng Jordan. Wow! Sobrang ganda! Luntiang-luntian, sagana sa tubig. Inilarawan pa nga na parang hardin ng Diyos. Siyempre, anong ginawa niya? Pinili niya yung lahat para sa sarili niya. Samantalang si Abram, hinayaan niya lang si Lot na pumili. Nanatili siya sa lupain ng Canaan kasi para sa kanya, mas matimbang yung pamilya kaysa sa kung anong magandang lupain. Pero heto yung plot twist. Yung pinili ni Lot na lugar, saan siya nagtayo ng tolda? Malapit sa siyudad ng Sodoma. At alam niyo ba kung ano ang sabi tungkol sa mga taga-Sodoma? Sila raw ay masasama at laging nagkakasala sa Diyos. So yung lugar na akala ni Lot ay perpekto, mayroon palang nakatagong panganib. Isang bagay na hindi niya nakita sa unang tingin. Okay. Iwan muna natin si Lot dyan, balikan natin si Abram. Ano naman ang nangyari sa kanya matapos niyang magparaya? Dito na papasok yung renewal ng pangako sa kanya. So, nung nakaalis na si Lot, kinausap ng Panginoon si Abram. At ang pangako? Grabe, yung mga magiging anak at apo mo, magiging kasing dami ng alabok sa lupa. Isipin niyo yung comparison na yun. Subukan mong bilangin ang bawat butil ng alabok. Ganoon kadami ang magiging lahi na. Imposibleng bilangin. At hindi lang yan, naging mas personal pa yung utos.
Sabi sa kanya, "Sige, Abram, tumayo ka, lakarin mo ang buong lupain mula dulo hanggang dulo dahil lahat yan ibinibigay ko sa'yo." Ito yung konfirmasyon na yung lupaing iniwan para sa kanya, yun pala talaga ang nakalaan para sa kanya. At si Abram, ano ang ginawa niya? Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Agad siyang kumilos. Inilipat niya yung mga gamit niya, yung mga tolda niya, at nanirahan siya sa Hebron. At ang una niyang ginawa doon, nagtayo ulit siya ng altar para sa Panginoon. Yung paglalakbay niya, tuloy-tuloy, pero laging nakasentro sa pananampalataya at pagsamba. Kaya naman, sa pagkatapos ng kwentong to, may iiwan sa atin ng isang tanong para sa ating mga sarili. Yung mga bagay ba na mukhang pinakamaganda, pinakaakit-akit sa unang tingin, yun na ba talaga ang tamang desisyon para sa atin? Baka naman yung mga tunay na mahalaga, yun yung mga bagay na hindi agad nakikita ng ating mga mata. Ano sa tingin nyo?